Ang aking anak na babae ay nagnakaw ng bawat sentimo mula sa aming mga account at tumakas kasama ang isang kriminal. Iniwan akong walang-wala pagkatapos ng 42 taong pagtatrabaho. Galit na galit ako. Ngunit ang aking 15 anyos na apo ay ngumiti lang. Lolo, huwag mag-alala. Ako na ang bahala sa lahat. Makalipas ang ilang araw, tumawag siya, sumisigaw at nagwawala. Hindi mo maniniwala sa ginawa na matalino kong apo. Bago tayo magpatuloy, pakikalmahan ninyong mag-subscribe sa channel at isula sa comments kung anong oras na sa inyong lugar ngayon. Isinukso ko ang aking card sa slot ng ATM tulad ng ginagawa ko ng libu-libong beses na. Nagilaw ang screen, humihingi ng iyayen. 4 na digit na memories ko, 20 taon na, ang nakalipas ay naisulat ng aking mga daliri nang walang pag-iisip. Insufficient funds. Nanigas ang kamay ko sa keypad. Tinitigan ako ng screen ng mga dalawang salitang imposible. Kinuha ko ang card at tiningnan ito. Sinuri ang magnetic strip kung may gasgas. Baka sira ang machine. Dapat. Isinuksok ko ulit. Parehong iyen. Parehong halaga ng withdrawal. Parehong nakakadurog na sagot. Hindi maaari ito. Lumabas ang mga salita bago ko mapigilan. Isang matandang babae sa likuran ko ay umusog ng hindi mapagpasensya. Ang mga susi ay tumutunog laban sa kanyang pitaka. Sinuri ko ulit ang aking wallet. Binilang ang mga $20 na kinuha ko noong nakaraang linggo. $40 na lang mula sa pamimili ng groceries. Ang savings account. Dapat gumana yon. Iba pang card, parehong machine, parehong iyen. Nanginginig ang aking mga daliri nang ipasok ko ang mga numero. Insufficient funds. Pawis ang lumabas sa noo ko, kahit malamig ang hangin ng Abril. Sinusuri ko ang balance noong nakaraang linggo. $12,847. Ang buong ipon ko mula sa 42 taong pagtatrabaho sa Ford Plan. Bawat overtime shift, bawat nilaktawan na tanghalian, bawat maingat na dolyar na inimpok para sa retirement. Lumunok ang babae sa likuran ko. Sorry, bulong ko, kinokolekta ang mga card ko. Naglabas ang machine ng resibo. Account balance as $0 at 0. Last transaction siyam, oras 23 minuto ngayong umaga. Nanginginig ang mga binti ko habang naglalakad patungo sa pasukan ng bangko. Sumasalamin sa salaming pinto ang isang matandang lalaki na may lumanang jeans at flannel shirt. Isang taong mukhang nalilito at maliit. Sa loob, pamilyar ang amoy ng carpet cleaner at cap. Si Janet Morrison ang nakatayo sa likod ng teller window. Parehong babae na humahawak sa aking mga deposito sa loob ng 15 taon. Magandang hapon, Emar Williamson, sabi niya sa kanyang karaniwang ngiti. Paano ko po matutulungan ngayon? Janet, may mali sa account ko. Inilagay ko ang 2 card sa counter. Sabi ng ATM wala akong pera, pero imposible yon. Sumayaw ang mga daliri niya sa keyboard. Nawala ang ngiti sa kanyang mukha. Hayaan ninyong tingnan ko ang account history ninyo. Higit pang pag-type. Himinto. Emar Williamson, nakikita ko ang withdrawal kaninang umaga ng siyam, oras 23 minuto, ang para sa buong balance na $12,847. Bahagyang lumiko ang silid. Impossible yon. Natutulog ako sa bahay ng siyam, oras 30 minuto. Ang transaksyon ay ginawa ni Vera Hayes. Nakalista siya bilang joint account holder. Lumambot ang boses ni Janet. Kinuha niya ang lahat, sir. Parehong checking at savings. Si Vera, ang pangalan ng aking anak na babae, ay tumama sa akin tulad ng pisikal na suntok. Pero hindi niya gagawin yon. Siguradong may pagkakamali. Tinurning ni Janet ang monitor patungo sa akin. Naroon sa itim at puti. Vera Hayes. Buong withdrawal. Bawas sentimo na mayroon ako sa mundo ay wala na. Pasensya na po, Emar Williamson. Mukhang lehitimong transaksyon. May tamang authorization siya. Tinitigan ko ang screen hanggang mag-blur ang mga numero. Joint account holder. Idinagdag ko ang pangalan niya 3 taon na ang nakalipas nang naghiwalay sila. Sakaling may mangyari sa akin. Sakaling kailangan niya ng tulong para kay maliit na Mika. Nanginginig ang mga kamay ko nang kunin ko ang mga card mula sa counter. Salamat, Janet. Emar Williamson. Ayos lang po ba kayo? Kailangan niyo po bang tawagan ko ang isang tao? Umiling ako at naglakad patungo sa labas nang nanginginig ang mga binti. Sa labas, masyadong maliwanag ang araw ng hapon. Ang aking lumang Ford pickup ay nakaparke pa rin sa parking lot kung saan ko iniwan. Pero lahat ng iba ay nagbago na. Ang buong mundo ay nagbago habang nakatayo ako sa machine na yon. Kinuha ko ang aking cellphone mula sa bulsa ng jacket
at nag-scroll sa numero ni Vera. Ang aking hinlalaki ay lumutang sa call button. Dapat may paliwanag. May emergency kay Mika. May pagkakamali. Hindi naman magnanakaw sa akin ang anak ko. Di ba? 5 ring bago mag-voicemail ang tawag. Masigla at malayo ang kanyang boses. You've reached Vera. Mag-iwan kayo ng mensahe at babalikan ko kayo. Binaba ko at tinawagan ulit agad. 5 ring. Voicemail. Hinawakan ko ang manibela ng mahigpit habang nakaupo sa parking lot sa likuran. Dumadaan ang mga sasakyan sa Main Street. Normal na tao na namumuhay ng normal habang gumuho ang buhay ko sa paligid ko. Tinawagan ko ulit ang numero niya sa pangatlong beses. Ring ring ring. Sagutin mo Vera, pakiusap. Pang-4 na beses. Pang-5. Sa pang-6 na tawag, sinagot niya, Dad, alam ko kung bakit ka tumatawag. Iba ang boses niya. Malamig. Handa. Walang gulat, walang pag-aalala. Puro pagtitiis. Vera, anak, ano ang nangyari sa pera? Sabi ni Janet sa bangko, kinuha mo ang lahat kaninang umaga. Pero imposible yon. Tahimik sa pagitan namin. Naririnig ko ang ingay ng kalsada sa background. Ang hum ng highway. Tama nga. Bawat salita ay parang bato na bumabagsak. Kinuha ko ang lahat. Kami ni Titus ay magsisimula ulit sa bagong lugar. Madulas ang telepono sa pawis kong palat. Pero anak, yon ang lahat ng meron ako. Buong retirement ko. Paano ako mabubuhay? Makakahanap ka ng paraan. Lagi ka namang nakakaahon. Vera, pakiusap. Kung may problema ka, pwede tayong mag-usap. Umuwi ka. Dalhin si Mika. Ayusin natin to magkasama. Malakas na tawa ang sumabog sa speaker. Wala nang ayusin, Dad. Mas karapat-dapat ako sa perang to kaysa sayo. Ako ang nag-alaga sa lahat sa buong buhay ko. Ngayon naman ang turn ko. Ano kay Mika? Ano ang paalan? Ang mga kaibigan niya. Hindi pwedeng mawala lang siya. Kasama ko si Mika. Makaka-adjust siya. Matatag ang mga bata. Ang aking apo, matamis, matalino. Si Mika, kasama ang mga chess tournament at science fair projects. Inagaw mula sa lahat ng kilala niya. Vera, hindi mo pwedeng gawin to. Kailangan ng batang yon ng katatagan. Kailangan niya ng tahanan, ng paaralan. Ano ang kailangan niya ay isang inang masaya na. Isang hindi nakastock sa ganitong patay na bayan. Nagtatrabaho sa patay na trabaho. Nahihirapan habang ang iba ay namumuhay ng totoong buhay. Binigay ko sa iyo ang lahat ng kaya ko. Noong naghiwalay kayo ni Jimmy, sino ang tumulong sa lawyer fees? Noong hindi mo makabayad ng upa, sino ang sumalo? Noong kailangan ni Mika ng school supplies, bagong damit, birthday gifts, sino ang nagbigay ng lahat? At nagpapasalamat ako. Ito ang paraan ko ng pagbabayad sa iyo sa pamamagitan ng pagkuha ng kailangan ko para makabuo ng mas magandang buhay. Walang saysay ang lohika. Pinindot ko ang malayang kamay ko sa sentido ko. Sinusubukang maintindihan. Anak, pakiusap umuwi ka. Pwede nating pag-usapan to. Kung may partikular na kailangan mo ng pera, pwede nating ayusin. Wala nang ayusin. 3 estado na kami ni Titus. Huwag mo kaming hanapin. Namatay ang linya. Tinawagan ko agad ulit. Diretso sa voicemail. Pareho ulit. Sa pangatlong beses, may mense. Ang numero na tinawagan mo ay hindi na aktibo. Binlock niya ako. Umupo ako sa pick-up. Tinitingnan ang screen ng phone. Ang aking anak na babae ay nagnakaw lang ng buong ipon ko at nawala kasama ang aking apo. Walang babala, walang pag-uusap, walang pagkakataong magpaalam sa batang tinulungan kong palakihin sa loob ng 15 taon. Parang umiikot ang parking lot sa paligid ko. Hinawakan ko ang door handle. Lumalaban sa alon ng pagsusuka. 42 taong maingat na pag-iimpok. Nawala sa isang transaksyon ng umaga. Ang babaeng binuhat ko noong sanggol. Tinuruan magbisikleta. Nilakad sa aisle sa kasal niya. Sinira ako ng walang pag-aalinlangan. Pinindot ko ang susi sa ignition nang nanginginig ang mga daliri. Uminit ang makina ng lumang Ford. Pamilyar at maaasahan. Hindi bababa sa may gumagana pa rin ng tama. Lumabas ako sa Main Street, nagmamaneho ng dahan-dahan, dumaan sa hardware store, sa dinner, sa maliliit na tindahan na naging angkla ng buhay ko sa loob ng mga dekada. Pareho pa rin ang itsura ng lahat. Pero pakiramdam ko ay estranghero na ako sa sariling bayan. Ang lalaking nagpark sa bangko kanina ay wala na. Kailangan ko ng oras para mag-isip bago umuwi. Oras para iproseso ang nangyari. Oras para malaman kung paano mabubuhay sa US$40 na lang. Nagmaneho ako sa mga residential na kalye ng walang direksyon. Hinayaan ang muscle memory na gabayan ako sa mga pamilyar na tanawin.
Ang elementary school, kung saan kinukuha ko si Vera araw-araw sa loob ng 6 na taon. Ang classroom ni Emares Patterson, 3rd grade, kung saan nanalo ang aking maliit na babae sa spelling bee. Sobrang proud ako na nakaupo sa maliliit na plastic chair sa award ceremony. Ang Iskim Shop sa Elm Street, kung saan ipinagdiwang namin ang kanyang ika-negatibo, 1-0 kaarawan. Tayo lang dalawa, dahil noong panahong yon ay nagsisimula ng lumayo ang kanyang ina. Nag-order si Vera ng banana split na mas malaki pa sa ulo niya, at sinabing ito ang pinakamagandang kaarawan. Daddy. Nanikip ang lalamunan ko nang lumiko ako sa Riverside Park. Paehong park kung saan simple ang lahat noon. Kung saan ang maging mabuting ama ay nangangahulugang itulak ang swing at humabol ng firefly. Hindi mag-navigate ng joint bank accounts at pagtataksil. Nagbark ako malapit sa pond at naglakad patungo sa aming lumang bench. Ang nakaharap sa pamilya ng mga pato na nagtitipon tuon tuwing tagsibol. Daladala ni Vera ang style bread sa paper bag. Maingat na pinupunit sa perpektong piraso. Hindi masyadong malaki, Daddy. Hindi makakain ng malalaking piraso ang maliliit na pato. 3 o 4 na taon siya noon. Nakatindig sa dulo ng paa para maabot ang bakod. Ang maliit niyang kamay ay dumulas sa akin ng may buong tiwala. Mahal kita higit sa lahat, Daddy. Ang mga salitang yon ay umalingaw-ngaw sa loob ng 28 taon, habang nakaupo ako mag-isa sa lumang kahoy na bench. Lumutang ang mga pato malapit sa pampang. Pero walang maliit na batang nakatayo sa tabi ko ngayon. Walang matiyagang ama na nagpapaliwanag kung alin ang lalaki at babae na pato. Naalala ko ang pagtuturo ko sa kanya magbisikleta dito mismo sa park. 7 siya noon, determinado pero takot. Pinilit na hawakan ko ang upuan habang siya ay nagpepedal. Paulit-ulit sa path, inalis ang training wheels noong umagang, yon laban sa gusto ng kanyang ina. Huwag mo akong bitawan, Daddy. Pangako hindi mo ako bibitawan. Pero binitawan ko rin siya sa huli. Pinanood siyang mag-ugoy at makahanap ng balanse, at umalis mula sa akin nang may purong saya sa mukha. Bumalik siya, hingal sa excitement. Nakita mo ba ako, Daddy? Nakita mo ba akong nag-isa na? Kailan naging malamig na boses sa telepono ang masayang batang yon? Kailan naging kinuha ko ang lahat, ang mahal kita higit sa lahat, Daddy? Bumalik ang graduation sa high school sa mga piraso. Si Vera sa asul na cap at gown. Nagbibigay ng valedictorian speech sa GYM puno ng proud na magulang. Nakaupo ako sa front row. Ngumingiti habang nagsasalita siya tungkol sa pangarap at posibilidad at sa maliwanag na hinahara. Tinuruan ako ng aking ama na ang sipag at dedikasyon ay makakatalo sa anumang hadlang. Sabi niya noong gabing yon. Lumiko ang buong audience para ngumiti sa akin. Ang single dad na nagpalaki ng ganoong accomplished na anak na babae. Anong mga hadlang ang tinatalo niya ngayon sa pamamagitan ng pagnanakaw ng retirement ko? Sumunod ang araw ng kasal niya. Hindi inaasahan at matalim. Ang father-daughter dance sa Yebley Hall. Umiikot ang puting damit habang ginagabayan ko siya sa maliit na floor. Mabuting tao pa si Paul noon. Bago magsimula ang pag-inom. Bago magsimula ang mga away na naririnig ni Mika sa manipis na dingding ng apartment. Salamat sa pagiging laging nandyan, Dad. Bulong niya sa tainga ko noong gabing yon. Hindi ko alam ang gagawin ko kung wala ka. Hinawakan ko siya ng mahigpit at nangako akong laging nandiyan ako. Sa mga problema sa kasal at pera at pagpapalaki ng apo na nangangailangan ng katatagan. Sa lahat hanggang kaninang umaga. Nang ang laging nandiyan ay nangangahulugang ang katapatan ko ay gantimpalaan ng buong paggawasak sa pananalapi. Dala ng hangin ng tagsibol ang amoy ng bagong damo at posibilidad. Pero ang nararamdaman ko lang ay ang bigat ng memorya na bumaba sa kasalukuyang katotohanan. Bawat sakripisyo na ginawa ko, bawat extra shift, bawat maingat na dolyar na inimpok, lahat ay pinatunayan ng pag-ibig. Para sa isang anak na babae na napatunayan lang na walang halaga ang pag-ibig para sa kanya. Saan napunta ang batang yon? Ang kumapit sa kamay ko at nagsabing ako ang pinakamabuting daddy sa mundo. Kailan natutong magsinungaling ng ganoon kagaling? Maglano ng pagtataksil habang tinitingnan ako sa mata at humihingi ng tulong sa upa. Pinunasan ko ang mga mata gamit ang likod ng kamay at tumayo mula sa bench. Patuloy ang paglanggoy ng mga pato. Walang pakialam sa sakit ng tao. May mga bagay na nanatiling pareho. Hindi bababa sa may makatwiran pa rin. Habang naglalakad pabalik sa pick-up, nakita ko ang sarili ko sa side mirror. Parehong flannel shirt, parehong pagod na mukha, pero may nagbago sa pundasyon. Ang lalaking tinitingnan ako ay natututong ang pag-ibig ay maaring gawing sandata ng mga pinakamahalaga sa atin. Nagmaneho ako ng dahan-dahan patungo sa bahay. Kinatatakutan ang naghihintay sa akin.
Ang backpack ni Mika ay nakasabit pa rin sa front door mula kahapon. Ang chess set ay nakalatag sa kitchen table kung saan kami nagtrabaho sa mahirap na endgame. Lahat ng ebidensya ng buhay na akala ko ay ligtas at may saysay. Nagdalawang isip ang susi ko sa lock ng pinto. Paano ka papasok sa sariling bahay kung ang lahat ng pinaniwalaan mo tungkol sa pamilya ay winasak lang? Paano mo haharapin ang apo na hindi pa alam na iniwan siya ng ina? Lumiko ang susi at pumasok ako sa natira ng normal na buhay ko. Sa loob, pareho at ganap na iba ang pakiramdam ng bahay. Isinabit ko ang jacket sa wooden peg sa tabi ng pinto. Paihong peg na ginagamit ko sa loob ng 23 taon. Ang living room ay humahaba sa harap ko. Puno ng muebles na saksi sa mga dekada ng family moments. Ngayon biglang walang laman sa bagong kahulugan. Ang mga family photo ay nakalinya sa mantelpiece tulad ng ebidensya, sa isang kaso na nagsisimula ko palang maintindihan. Naglakad ako ng dahan-dahan patungo sa mga ito. Hinila ng mga mukha nang umingiti pabalik sa akin mula sa mas masayang panahon. Ang pinakamalaking frame ay may wedding photo ni Vera mula 13 taon na ang nakalipas. Siya ay nagniningning sa puting lace. Ako sa aking tanging magandang suit. Pareho kaming naniniwala sa mga hinaharap na hindi kailanman darating. Binuhat ko ang frame nang nanginginig ang mga kamay. Mukhang magandang catch pa, si Paul Hayes noon. College educated, steady job sa insurance company. Magalang at respectful sa unang pagkikita namin. Nilakad ko ang aking anak sa aisle ng St. Matthew's Church. Proud na ibinibigay siya sa lalaking nangako na magmahal at magpoprotekta sa kanya. 3 taon. Ganun katagal ang kasal nila bago magsimula ang mga bitak. Naupo ako sa aking lumang leather armchair. Ang posisyon na perpekto para manood ng tea at magbantay sa front door. Mabigat pa rin ang wedding photo sa kamay ko habang bumabalik ang mga memorya ng may sakit na linaw. Ang unang senyales ay banayad. Ang mga komento ni Paul tungkol sa pagluluto ni Vera sa Sunday dinners. Honey, medyo tuyo ang manok. Baka sa susunod, lagi sinasabi ng may ngiti, lagi sinusundan ng tawa. Pero nakita ko kung paano humigpit ang mukha ng anak ko sa bawat banayad na kritika. Sumunod ang financial control. Kailangan ni Vera magpaalam sa bawat binili. Ipaliwanag ang bawat grocery receipt. Ipaliwanag ang bawat dolyar na ginastos. Pinanood ko ang confident, valedictorian kong anak na babae, na unti-unting lumiliit sa isang taong humihingi ng tawad sa pagbili ng bagong sapatos para kay Mika nang masira ang luma. Pero ang umagang nagbago sa lahat ay nasunog sa memorya ko ng perpektong linaw. October 15, 2022, Martes. Nagbabasa ako ng newspaper habang umiinom ng kape nang tumunog ang doorbell sa 7:30 am nakaupo si Vera sa porch ko sa damit kahapon. Ang kaliwang mata ay namamaga at lila. 3 taong gulang na si Mika ay nakakapit sa binti niya nang may takot na katahimikan na ina-adopt ng mga bata kapag nagiging mapanganib ang mundo nila. Dad, sinuntok ulit ako ni Paul. Pwede ba kami ni Mika tumira ulit dito? Ang salitang ulit ay tumaga sa akin tulad ng kutsilyo. Ilang beses na ba ang ulit na hindi ko alam? Siyempre, anak, laging bukas ang bahay ko sa iyo. Sinabi ko ng walang dalawang isip, walang tanong, walang kondisyon o inaasahan. Binuksan ko lang ang mga bisig, bahay, at puso ko para silungan sila mula sa bagyo ng karahasan ni Paul. Ganun ang ginagawa ko palagi. Bawat beses na kailangan ni Vera ng pagliligtas, nililigtas ko siya. Bawat beses na kailangan niya ng pera, binibigay ko. Bawat beses na may pagkakamali, inaayos ko. Bawat beses na humingi ng tulong, sinasabi kong. Noong nilinis ni Paul ang joint checking account nila bago makapag-file ng divorce, ako ang nagbayad sa lawyer. Noong hindi niya makabayad ng first month's rent sa apartment, ako ang sumalo. Noong kailangan ni Mika ng school clothes at sports equipment at birthday parties, ako ang nagbigay ng lahat ng walang reklamo. Mahal ko ang pagiging kailangan. Mahal ko ang pagiging maasahang ama na makakasolusyong anumang problema, makakaharap sa anumang krisis, makakapagbigay ng anumang kulang. Ang pagiging safe harbor ni Vera ay nagbigay ng layunin at kahulugan sa retirement ko. Pero sa gitna ng lahat ng unconditional giving na yon, tinuruan ko siyang ang pagkuha mula sa akin ay walang konsekwensya. Na ang aking resources ay karapatan niya at hindi regalo. Na ang pag-ibig ko ay nangangahulugang hindi na siya kailangang managot sa sariling desisyon. Tinitigan ko ang wedding photo. Pinag-aralan ang confident na ngiti ni Paul. Siya rin ay tucker, sa sariling paraan. Ang pagkakaiba ay ang pagkuha niya ay may karahasan at banta, habang sa akin ay may yakap at reassurance. Pero pareho kaming nagturo kay Vera na hindi siya kailangang managot sa aksyon. Ang tunog ng video game music
ay dumaloy mula sa itaas. Si Mika sa kanyang kwarto, hindi alam na nagnakaw ang ina ng buong buhay, ipon, at nawala ang lolo niya. Hindi alam na winasak lang ang pundasyon ng ligtas at matatag niyang mundo. Inilagay ko ulit ang wedding photo sa mantelpiece at kinuha ang susunod na frame. Pasko ng umaga, 2023. Si Vera, Mika, at ako sa paligid ng puno. Napapaligiran ng regalo na binili at binayaran ko. Lahat kami ngumingiti. Lahat kami masaya. Wala sa amin ang nakakaalam na sa loob ng 4 na buwan ay magkakawatak-watak ang lahat. Kailan naging mas karapat-dapat ako sa perang to kaysa sayo, ang mahal kita, Dad? Kailan natutong samantalahin ang pag-ibig ang aking anak na babae sa halip na itago ito? Ang sagot ay mabigat sa dibdib ko tulad ng bato. Tinuruan ko siya. Bawat pagliligtas, bawat bailout, bawat unconditional ay aral sa entitlement. Bawat beses na pinakinis ko ang kanyang mga pagkakamali, pinigilan ko siyang matuto na may konsekwensya ang aksyon. Pinayagan ko siya. Nilikha ang halimaw na sumira sa akin. Gumalaw ang mga yabag sa itaas. Tumayo si Mika mula sa gaming chair. Sa ilang minuto, bababa siya para sa hapunan. Inaasahan ang normal na Martes na gabi na pinanatili namin sa loob ng 3 taon. Homework sa kitchen table habang nagluluto ako. Chess pagkatapos ng hapunan. Tea bago matulog. Paano mo sasabihin sa 15 anyos na batang iniwan siya ng ina, na ang babaeng dapat magprotekta sa kanya ay pumili ng kriminal kaysa sa katatagan at seguridad ng sariling anak? Tumayo ako mula sa upuan. Alam na hindi ko na may iwasan ang usapan na yon ng matagal. Nararapat malaman ni Mika ang katotohanan. Kahit nawasakin nito ang mundo niya tulad ng pagkawasak sa akin. Parang lumiliit bigla ang bahay. Parang pinipisil ng mga dingding. Bawat pamilyar na bagay ay parang nanunuya sa akin ng paalala ng buhay na akala ko ay totoo. Ang buhay kung saan ang pagiging mabuting ama ay nangangahulugang magiging maayos ang lahat. Naglakad ako patungo sa kusina, nangangailangan ng galaw, nangangailangan ng aksyon para labanan ang bigat ng pag-unawa na pumipisil sa balikat ko tulad ng tingga. Tinanggap ako ng kusina ng pamilyar na init. Lumang kahoy na counter na may mga dekada ng family meals. Ang lumang gas stove na nangangailangan pa rin ng posporo para mag-apoy. Ang coffee maker na gumugurgling tuwing 6 oras sharp. Kailangan ko ang aliw ng routine. Ang angkla ng simpleng gawain na may saysay kapag wala ng iba. Kinuha ko ang coffee beans mula sa freezer at sinukat sa grinder. Ang matalim na tunog ay pumuno sa katahimikan. Nilunod ang video game sounds mula sa itaas sa loob ng 30 biyaya na segundo. Tubig mula sa gripo, filter sa lugar, grounds na sinukat ng may katumpakan ng 20 taong morning ritual. Ang kitchen table ay nakakuha ng atensyon ko habang nagsisimulang magbrew ang kape. 4 na upuan sa paligid ng scarred oak. Bawat isa ay may memorya. Ang lugar ni Mika sa window kung saan siya nagho-homework. Ang lugar ko sa ulo. Balik sa stove. Ang upuan ni Vera sa harap ko kung saan siya nakaupo, 4 na buwan na ang nakalipas. Ipinakikilala ang lalaking sisira sa pamilya natin. Dad, gusto ko ipakilala sa iyo si Titus. Napaka-espesyal niya sa akin. Enero 15, malamig na linggo ng gabi. Nagluluto ako ng pot roast. Pinupuno ang bahay ng amoy ng comfort food. Noong unang beses na dinala ni Vera ang bagong boyfriend sa bahay, pumasok si Titus sa kusina ko na may itim na leather jacket kahit taglamig, motorcycle boots na nag-iwan ng scuff marks sa malinis kong sahig, at ngiti na hindi umabot sa mga mata. Mga tattoo ang gumagapang sa lig niya, sa madilim na pattern na nagsasalita ng oras sa kulungan at masamang desisyon. Maganda ang lugar niyo rito, Emar Williamson. Malambot ang boses niya na agad na nagpataas ng balahibo ko. Magandang security system, tahimik na neighborhood, komportableng setup para sa 3 kayo. Nagkamayan kami, nararamdaman ang kalus mula sa pisikal na trabaho. Napapansin kung paano niya tinitingnan ang bawat detalye ng bahay ko. Ang mamahaling tea sa living room, ang family photos na nagpapakita ng 3 henerasyon ng katatagan, ang mga senyales ng financial security na hindi ko naisip na itago. Ngumingiti ng may pride si Vera. Nakahawak sa braso niya tulad ng teenager sa unang crush. May mga row breaks si Titus, Dad. Pero talagang binago na niya ang buhay niya. Di ba, honey? Talaga. Maganda. Nakaraan na ang nakaraan. Tungkol sa hinaharap na ako ngayon. Sa buong hapunan, casual pero pointed ang mga tanong niya. Gaano katagal ako sa Ford? Anong klaseng pension ang nakukuha ng auto workers? Pag-aari ko ba ang bahay? Nakalista ba si Vera sa alinman sa account ko? Sagot ako ng magalang habang sumisigaw ang instincts ko ng babala. May mali sa lalaking to.
Ang paan niya ng paghawak sa balikat ng anak ko ng possessive. Ang ngiti niya kapag binag-usapan ang financial arrangements ko. Ang paan niya ng pag-aaral sa bahay namin tulad ng nagkalkula ng halaga. Pero masaya si Vera. Mas masaya kaysa nakita ko mula nang magsimula ang abuso ni Paul. Tumawa siya sa mga kwento ni Titus. Ipinagtatanggol ang raw edges niya. Ipinaliliwanag ang crude comments bilang honesty kaysa disrespect. Pagkaalis nila noong gabing yon, nakatayo ako sa payhong lugar sa tabi ng coffee maker. Naghuhugas ng pinggan at sinusubukang kumbinsihin ang sarili na overprotective fatherhood lang ang mga alalahanin ko. Baka deserve ni Titus ang second chance. Baka totoo ngang nasa likod na ang criminal past niya. Dahil halata na mayroon siya. Kinabukasan, dumating ang kapitbahay kong si Tom Rodriguez sa kanyang karaniwang Tuesday coffee visit. Interesting kumpanya ang meron kakagabi, sabi ni Tom. Naupo sa upuan kung saan nakaupo si Titus. Nakilala ko ang motorcycle mula sa department database. Pulis si Tom sa loob ng 15 taon. Ang klaseng pulis na kilala ang bawat troublemaker sa 3 county. Ang weathered face niya ay may bigat ng sobrang domestic violence calls at robbery investigations. Tinignan ko ang plates pag-aalis niya. Guy named Titus Morrison. Record na mas mahaba pa sa braso ko. Robbery, fraud, assault charges. Tunay na gawain. Nanigas ang coffee cup sa kalahati ng daan patungo sa labi ko. Gaano kagrabe? Grave. 3 convenience store robbery sa Michigan. Credit card fraud scam na nanloko ng matatanda sa kanilang ipon. Pinatay ang isang lalaki nang walang malay sa bar. Fight 2 taon na ang nakalipas. Predator siya. Target niya ang vulnerable women. Lalo na ang may resources. Inilagay ko ang cup nang nanginginig ang kamay. Ano ang dapat kong gawin? Panatilihin mong malayo ang lalaking yon sa pamilya mo. Palitan ang passwords na baka nakita niya. Baka ilipat ang pera sa accounts na hindi alam ni Vera. Hindi to ang uri ng lalaki na nagbabago kahit ano ang sabihin niya sa anak mo. Pero wala sa mga yon ang ginawa ko. Sa halip, kinumbinsi ko ang sarili na masyadong suspicious si Tom. Na-deserve ni Vera ang happiness pagkatapos ng abuso ni Paul. Na ang pakikialam sa relasyon niya ay itutulak siya palayo tulad ng ginawa ko sa 2 naunang boyfriend dahil sa protective instincts ko. Pinanood ko, naghintay, umaasa na magiging mas mabuti ang paghatol ng anak ko sa paglipas ng panahon. Umaasa na mapapatunayan ni Titus na mali ang mga alalahanin ko. Umaasa na ang pag-ibig ay sapat para mapanatili ang ligtas ng pamilya natin. 3 buwan ng pag-asa habang lumipat si Titus sa bahay namin. Natuto ang routines namin. Nakakuha ng access sa impormasyon namin. 3 buwan ng panonood sa kanya na mag-charm kay Vera habang sumisigaw ang tiyan ko na hinuhuli tayo. Tumunog ang coffee maker. Hinila ko pabalik sa kasalukuyan. Nagbuhos ako ng 1 tasa at naupo sa karaniwang lugar ko. Tinitingnan ang walang laman na upuan kung saan ngumiti at naglano si Titus ng paggawasak natin. May lahat ng impormasyon ako na kailangan. Babala ng pulis, documented evidence ng criminal behavior. Sariling instincts na nagsasabi na mapanganib ang lalaking to, at wala akong ginawa. Pinahinto ako ng takot. Takot na mawala ang pag-ibig ni Vera. Takot na makita bilang controlling tulad ni Paul. Takot na ang pagtatanggol sa pamilya ay gagawin akong villain. Ngayon nawala ang lahat dahil natakot akong magkaroon ng conflict para protektahan ang pinakamahalaga. Sa itaas, huminto ang game sounds ni Mika. Gumalaw ang mga yabag sa sahig sa itaas ng ulo ko. Ang bathroom break na nangangahulugang malapit na ang homework time. Sa loob ng 15 minuto, bababa ang apo ko na inaasahan ang hapunan at normalidad. Oras na. Hindi na maantala ang usapan na kinatatakutan ko. Banlawan ko ang coffee cup sa lababo. Pinapanood ang huling patak na nawawala sa kanal. Lahat ay nawawala. Pera, pamilya, ang ilusyon na ang pagiging mabuting tao ay sapat para mapanatili ang ligtas ng mga minamahal mo. Pero nanatili si Mika, ang apo ko, na nagtitiwala sa akin na protektahan siya. Kailangan pa ring malaman ang katotohanan tungkol sa ginawa ng kanyang ina. Naglakad ako pabalik sa living room. Naghahanda sa pinakamahirap na usapan sa buhay ko. Iba ang pakiramdam ng living room nang pumasok ako ulit. Puno ng bigat ng darating na revelation. 5:45 minuto sa wall clock. 15 minuto hanggang sa karaniwang homework time ni Mika. 30 minuto hanggang sa normal na dinner routine. Routine na hindi na magiging normal. Naglakad-lakad ako sa pagitan ng couch at coffee table. Nagpapraktis ng mga salitang ayaw lumabas. Paano mo ipapaliwanag ang pagtataksil sa batang naniniwala pa sa kabutihan ng pamilya? Paano mo wasakin ang innocence nang hindi winawasak ang pag-asa? Anak, kinuha ng ina mo ang pera natin at tumakas. Masyadong malupit, masyadong biglaan.
Mika, kailangan nating pag-usapan ang ilang pagbabago. Masyadong malabo, masyadong nakakatakot sa uncertainty. May mga desisyon ang ina mo na nakakaapekto sa pamilya natin. Hindi pa rin tama. Walang tama. Sa itaas, patuloy ang electronic melody ng video game. Ilang superhero adventure kung saan lagi nananalo ang mabuti laban sa masama. Kung saan nananaig ang hustisya at naililigtas ng mga bayani ang araw. Ang irony ay malalim. Ang apo ko ay naglalaro bilang bayani, habang ang totoong villains ay nakatakas na kasama ang kanilang biktima. Naupo ako sa couch, pagkatapos tumayo ulit. Naupo sa armchair, pagkatapos bumalik sa couch. Parang masyadong maliit ang bahay para sa usapan na kailangan natin. Pero masyadong malaki para sa emptiness na lilikha nito. Sa pamamagitan ng kisam, naririnig ko ang routine ni Mika na nagpapatuloy ng predictable na katumpakan. Ang squeak ng desk chair nang itulak niya mula sa computer. Mga yabag patungo sa banyo, flush ng toilet, tubig sa lababo, ang pamilyar na tunog ng 15 anyos na naghahanda lumipat mula sa laro patungo sa trabaho. Nagkarera ang isip ko sa iba't ibang approach. Dapat ba akong magsimula ng banayad na tanong tungkol sa ina niya? Magsimula sa reassurance tungkol sa seguridad at hinaharap niya. Mag-lead sa practical implications bago ibunyag ang emotional betrayal. Ang grandfather clock sa sulok ay tumitiktak ng matatag. Minamarkahan ang oras na parehong mabilis at mabagal. Bawat minuto ay nagdadala sa amin palapit sa sandali na magbabago magpakailanman ang mundo ni Mika. Bawat segundo ay nagbibigay sa akin ng higit na oras para magduda sa bawat salitang pinlano kong sabihin. Sa 5 oras 50 minuto, kriyak ulit ang gaming chair niya, ang pause ng save game. Malapit na siyang isara ang computer at kunin ang school books. Ang Martes routine na pinanatili namin sa loob ng 3 taon ay magsisimula sa huling beses. Lumipat ako sa ibaba ng hagdanan, kamay sa lumang wooden banister. Ang lolo ko ang nagtayo ng hagdan na tunong 1,952 noong panahon na nananatili ang pamilya sa gitna ng hira. Noong panahon na mapagkakatiwalaan ng mga bata, ang mga magulang na protektahan sila sa halip na iwan. Lolo, bababa ako sa loob ng 5 minuto. Ang boses ni Mika ay may kasual na init ng batang naniniwala na ligtas ang mundo niya. Batang walang dahilan para magduda na ang Martes na gabi ay magpapatuloy tulad ng bawat Martes na gabi sa nakaraang 3 taon. Maglaan ka ng oras, anak. Mas matatag ang boses ko kaysa sa nararamdaman ko. Nagsimula ang tunog ng paghahanda ng homework sa itaas. Zipper ng backpack, pahina ng textbook, rostol ng papel na inorganisa. Mabuting estudyante si Mika, methodical at responsible sa paraan na nagpapalaki sa akin ng pagmamalaki. Minana niya ang katalinuhan ng ina niya, pero nakaiwas sa impulsiveness nito. Sana nga. Nakaupo sa bese ng hagdanan. Napagtanto ko kung gaano ko inasikaso ang mga bagay. Ang simpleng kasiyahan ng apo na nagho-homework habang nagluluto ang hapunan. Ang komportableng routine ng pagtulong sa algebra problems at pakikinig sa kwento tungkol sa school friends. Ang pag-aakala na bukas ay magdadala ng isa pang normal na gabi sa buhay na itinayo sa katatagan at tiwala. Lahat ng yon ay malapit ng magbago. Ang wall clock ay nagpapakita ng 5 oras 55 minuto. Ang oras ay ilog na umaagos patungo sa talon. Dinadala kami pareho patungo sa sandali na hindi may iwasan o maantala. Sa bulsa ko, tahimik ang phone. Walang missed call mula kay Vera. Walang text na nagpapaliwanag sa sarili. Walang last-minute change of heart. Wala na siya. Talagang wala na. At kailangang malaman ni Mika. Nilinis ko ang lalamunan at tinawag pataas. Mas mabigat ang boses ko kaysa karaniwan. Mika, pwede bang bumaba ka rito sandali? Kailangan nating mag-usap. Pahinga sa pag-shuffle ng papel. Sage, Lolo. Ipapahinga ko lang ang pag-save ng homework file ko. Ang pamilyar na tunog ng komputer na isinasara ng tama. Maingat si Mika sa technology. Hindi nawawalan ng trabaho dahil sa careless mistakes. Isa pang katangian na nagpapahiwalay sa kanya sa ina niya. Na laging impulsive at careless sa mahahalagang bagay. Gumalaw ang mga yabag sa sahig sa itaas ng ulo ko. Patungo sa tuktok ng hagdan. Sa loob ng 30 segundo, baka mas kaunti, lalabas ang apo ko sa tuktok ng hagdan na may karaniwang ngiti at kasual na tanong tungkol sa dinner plans. At kailangan kong maghanap ng mga salitang sasabihin sa kanya na pumili ang ina niya ng kriminal kaysa sa kapakanan ng sariling anak. Na ang babaeng dapat magmahal sa kanya, higit sa lahat ay iniwan siya para sa pera. At bagong simula kasama ang lalaking nakikita ang mga bata bilang hadlang na kailangang lampasan. Naabot ng mga yabag ang tuktok ng hagdan. Nakita ko ang dulo ng sneaker niya sa unang hakbang. Pagkatapos isa pang hakbang pababa. Hamon ang puso ko laban sa mga tadyang ko,
habang naghahanda akong wasakin ang innocence ng batang tinulungan kong palakihin sa loob ng 15 taon. Narito na. Oras para sa katotohanan. Lumitaw si Mika sa ibaba ng hagdan na may karaniwang madaling lakad. Pero may isang bagay sa ekspresyon niya na huminto sa mga rehearsed na salita ko bago pa lumabas. Walang gulat, walang kasyual na pag-usisa kung bakit seryoso ang tingin ng lolo niya. Tahimik na alam ng mga mata na may sobrang pag-unawa para sa 15 anyos. Naupo siya sa tabi ko sa couch ng hindi hiniling. Pinosisyon ang sarili ng sapat na malapit para sa comfort. Pero hindi masyadong malapit para mag-crowd. Ang galaw ng taong naghahanda sa mahirap na usapan sa halip na taong pumasok ng bulag. Hinawakan ko ang kamay niya. Naghahanda na ibigay ang banayad na suntok na pinraktis ko. Anak, kailangan kong sabihin sa iyo ang mahalagang bagay tungkol sa ina mo. Lolo, alam ko na. Walang gulat ang boses niya. Walang shock. Tahimik na pagtitiis na halo sa isang bagay na mukhang protective determination. Kinuha niya ang lahat ng pera at umalis kasama si Titus. Tama. Ang mga salitang yon ay tumama sa akin tulad ng malamig na tubig. Nabuksan ang bibig ko, pagkatapos isinara. Paano mo nalaman? Kailan mo nalaman? Narinig ko silang nagpaplano noong Lunes ng gabi. Lumipat si Mika para harapin ako ng direkta. Seryoso ang batang mukha niya higit sa edad niya. Nagkuha ako ng tubig bandang hating gabi nang marinig ko ang mga boses sa kwarto ni Mommy. Nakabukas ng bahagya ang pinto at pinag-usapan nila ang bank accounts at pag-alis ng malinis. Nag-rewind ang isip ko. 24 oras na Lunes ng gabi. Habang natutulog ako ng mahimbing sa kama ko. Nagtitiwala na ligtas ang pamilya sa ilalim ng bubong ko. Nagpaplano ang anak ko ng paggawasak ko sa kabilang dulo lang ng halway. Alam mo na mula Lunes. Nag-ikot ang timeline sa ulo ko. Pero pumasok ka sa school kahapon ng umaga na parang walang nangyari. Nag-homework ka, kumain ng hapunan kasama ako. Hindi ko masabi sa iyo noon. Lumakas ang boses ni Mika. Ang tono ng taong nag-isip ng mabuti sa reasoning niya. Kailangan ko ng oras para malaman kung paano ayusin muna. At gusto kong magkaroon ka ng isa pang normal na araw bago magbago ang lahat. Bigla siyang tumayo at naglakad patungo sa backpack niya sa front door. Nagdadala ang apo ko ng pasanin na tumag-isa sa loob ng 36 oras. Pinoprotektahan ako mula sa sakit ng puso, habang ako ay nag-aalala sa pagprotekta sa kanya mula sa parehong katotohanan. Pero huwag mag-alala, Lolo. Bumalik si Mika na may Manila folder at ilang sheet ng papel. Naayos ko na. Ano ba ang naayos mo? Inilatag niya ang mga papel sa coffee table sa pagitan namin ng may methodical na organisasyon ng taong nagpapakita ng ebidensya. Ang unang sheet ay printed photograph, grainy black at white mula sa school computer printer. Mugshot ni Titus na may wanted na nakalagay ng malalaki sa itaas. Ninakawan ni Titus ang Murphy's Corner store noong nakaraang Martes, April 1. Tinuro ni Mika ang petsa sa wanted poster. Nakita ko to sa website ng Columbus Police Department. Hinahanap siya para sa armed robbery. At may reward. Tinitigan ko ang pamilyar na mukha na tumitingin pabalik mula sa papel. Parehong lalaki na nakaupo sa kitchen table ko na nagtatanong tungkol sa pension at security system ko. Parehong lalaki na pinili ng anak ko kaysa sa kaligtasan ng pamilya namin. Saan mo nakuha to? Pinrint ko sa lunch sa school kahapon. Pinapayagan kami ni Emares Henderson na gamitin ang computer lab para sa research projects. Lumipat si Mika sa susunod na page. Handwritten notes sa maingat na script ng teenager. Pagkatapos marinig ang plano nila noong Lunes ng gabi, hindi ako makatulog, kaya nag-research ako ng lahat ng kaya kong malaman tungkol kay Titus Morrison. Maayos at organized ang mga notes, petsa ng previous arrests, detalye mula sa news articles tungkol sa robbery sa Murphy's, cross-references sa iba't ibang criminal cases. Ang 15 anyos kong apo ay nagsagawa ng mas thorough background investigation kaysa ginawa ko. At alam ko kung saan sila pumunta. Tinuro ni Mika ang address na nakasulat sa ibaba ng notes. 2,847 Lane Avenue, Columbus, malapit sa SU. Narinig ko nabanggit ni Mommy, yon nang akala nila natutulog ako. Paano mo naalala ng eksakto ang address? Isinulat ko agad pagkarinig ko. Pagkatapos, tiningnan ko sa Google Street View para siguraduhin na totoo. Kinuha niya mula sa folder ang printed map na may bilog na pulang tinta sa address. Crappy apartment complex ito mga 2 milya mula sa university. Kamanghamanghang ang detalye. Maps, criminal records, timeline analysis, kahit mga larawan ng apartment building na nakita niya online. Nilapitan ni Mika ang krisis na tunang may systematic thoroughness ng detective, habang kinapanatili ang facade ng normal na teenager na gumagawa ng daily routine. Anak, kamanghamanghang trabaho to.
Pero bakit hindi mo sinabi sa akin kahapon? Pwede nating napigilan sila bago nila kunin ang pera. Lumubha ang ekspresyon ni Mika. Dahil alam kong susubukan mong kausapin si Mommy na huwag umalis. Lagi mong sinusubukang ayusin ang mga bagay kasama niya. Kahit ayaw na niyang ayusin. At kung nanatili siya, maghahanap lang siya ng ibang paraan para samantalahin ka mamaya. Ang katotohanan ng obserbasyon na yon ay sumakit higit pa sa gusto kong aminin. Tama siya. Kung alam ko ang plano nila ng maaga, kakausapin ko si Vera, susubukang magriason, malamang mag-alok ng bahagi ng pera ng kusang loob para lang mapanatili ang pamilya. Pero ginawa ko ang mas mabuti kaysa pigilan sila. May note ng pride ang boses ni Mika na nagpapahiwalay sa kanya bilang mas matanda sa edad niya. Tumawag ako sa police tip hotline kaninang umaga bago pumasok sa school. Sinabi ko kung saan eksaktong mahahanap ang wanted fugitive. Binigay ang address, idiniskribe ang kotse, lahat. Ibinigay niya sa akin ang huling papel. Confirmation number na nakasulat sa kanyang sulat kamay kasama ang oras ng tawag. 7:45 ang Martes, April 8. Anonymous tip tungkol kay Titus Morrison. Wanted para sa armed robbery. Naupo ako pabalik sa couch cushions. Overwhelmed sa laki ng nagawa ng apo ko. Habang ako ay nagkakaproblema sa araw ko sa shock at gulo, siya ay nagpapatupad ng plano na maaring magdala ng hustisya at recovery sa krisis ng pamilya natin. Mika, mas matapang at mas matalino ka kaysa dapat sa edad mo. Natuto ako sa panonood sa iyo, Lolo. Walang pagmamayabang ang boses niya. Simpleng katotohanan lang. Tinuruan mo akong kapag may nagbabanta sa pamilya, pinoprotektahan mo sila. Yon lang ang ginawa ko. Pero pinrotektahan niya ako ng mas mabuti kaysa sa nagawa ko sa kanya. Habang pinayagan ko ang selfish choices ng ina niya sa loob ng mga taon, ang 15 anyos kong apo ay nakakita ng malinaw at kumilos ng decisive intelligence. Bakit hindi mo sinabi sa akin kaninang umaga? Nang umuwi ako mula sa bangko, sobrang upset. Lumambot ang ekspresyon ni Mika. Nakita ko na nasaktan ka na ng sobra. At hindi ako sigurado kung mabilis nakikilos ang pulis. Ayaw kong magbigay ng false hope kung walang mangyari sa tip. Pinrotektahan niya ako mula sa disappointment. Kahit siya ang nagtrabaho para solusyonan ang krisis na hindi ko kaya. Kumpleto na ang role reversal. Naging protector ang apo ko. At ako ang nangangailangan ng proteksyon. Ang tunog ng ringing phone ay pumutol sa sandali. Matalim at hindi inaasahan sa tahimik na kwarto. Tumingin ako sa phone, pagkatapos sa expectant na mukha ni Mika. Siguro sagutin na natin. Hindi pa. Hinawakan ni Mika ang braso ko ng mahinahon. Ipaliwanag ko muna ang natitira. Inilagay ko ang phone sa gilid. Hinayaan itong mag-ring hanggang voicemail. Nakarating ang apo ko sa karapatang tapusin ang kwento niya nang walang abala. Tinanong mo kung bakit hindi ko sinabi ng mas maaga. Inayos ni Mika ang mga papel sa maayos na stack. Bumibili ng oras para sa tamang salita. Ang totoo, pinanood ko si Mommy na samantalahin ka sa loob ng maraming taon. At pagod na ako sa panonood na nasasaktan ka. Sumandal siya pabalik sa couch. Biglang mukhang bata ulit kahit mature ang mga aksyon. Naalala mo ba noong nakaraang Pasko na mangako siyang tumulong sa groceries? Pero ginastos ang buong sweldo sa bag na yon. At ngumiti ka lang at sinabing okay lang. Makakaahon tayo. Naalala ko. Sobrang excited si Vera sa designer bag na nabili niya sa Sal. Ipinaliliwanag ang gastos na kailangan niya para sa job interviews. Interviews na hindi kailanman dumating para sa trabaho na hindi niya siniseryoso. O noong humiram siya ng $300 para sa school clothes ni Mika. Pero nakita ko siyang nagsusuot ng bagong boots na double ang presyo. May pasyenteng tono ang boses ni Mika ng taong matagal nang nag-oobserba ng maingat. Hindi mo hiniling ang pera pabalik. Hindi mo pinapaliwanag kung saan niya inuuna ang priorities. Tama at masakit ang pattern na inilaawan niya. Bawat beses na humingi si Vera ng tulong, binigay ko ng walang tanong, walang accountability, walang inaasahan na mag-ambag siya sa bahay na sumusuporta sa kanya. Mahal ko si Mommy, Lolo, pero mas mahal kita. Ang simpleng deklarasyon ay tumama sa akin ng mas malakas kaysa sa alinman sa maingat niyang research o strategic planning. Ikaw ang nagsisiguro na kumakain ako ng breakfast araw-araw. Ikaw ang tumutulong sa homework ko at pumupunta sa chess tournaments ko at naalala kung may test ako. Tama siya. Habang nakatira si Vera sa bahay namin, ako ang nagbibigay ng daily care, emotional support, at practical guidance na kailangan ni Mika. Ang ina niya ay parang karagdagang dependent kaysa partner sa pagpapalaki sa kanya. Nang marinig ko silang nagpaplano na magnakaw ng pera mo, napagtanto kong ito ang pagkakataon ko para protektahan ka sa wakas sa halip na lagi kang protektado. Lumakas at mas confident ang boses ni Mika.
15 taon mo akong inaalagaan. Oras na para ako ang mag-alaga sa'yo. Disorienting pa rin ang role reversal. Pero hindi ko maitanggi ang competence na ipinakita niya. Habang ako ay paralyzed ng shock at betrayal, ang apo ko ay nag-research, nag-identify ng solutions, at kumilos ng decisive. Hindi ko sila hahayaang saktan ka pa. Halos bulong na ang boses ni Mika. Ikaw lang ang mayroon ako na talagang mahalaga. Hinila ko siya sa matinding yakap. Ang batang na naging mas adult kaysa sa adult na ina niya. Balot ang mga braso niya sa akin nang may sorpresa na lakas. At sa isang sandali, lolo at apo lang kami na magkayakap sa gitna ng basag na pamilya. Magiging maayos tayo, alam mo ba? Sabi ko sa tuktok ng ulo niya. Tayo lang dalawa. Maganda tayong team. Mas mabuti kaysa noong kasama si Mommy. Muffled ang boses niya sa balikat ko. Pero naririnig ko ang relief dito. Lagi akong nag-alala na gagawin niya, tubalang araw. Hindi bababa sa ngayon ay alam natin kung saan tayo nakatayo. Paghiwalay namin, pareho kaming may luha sa mata. Pero parang luha ng relief kaysa lungkot. Winakasan ng krisis ang mga ilusyon. Pero ipinakita rin ang lakas ng natira. Ano ang susunod? Tanong ni Mika. Naupo ulit sa tabi ko sa couch. Kung dakpin sila ng pulis, makukuha ba natin ang pera? Hindi ko alam ang legal process, aminin ko. Pero kahit hindi natin mabawi ang 1 sentimo, makakaya natin. May pensyon ako, at may magandang ulo ka. Sa pagitan natin dalawa, kaya nating harapin ang anumang darating. Tumango si Mika, pero nakikita ko ang practical concern sa mata niya. Hindi dapat nag-alala ang 15 anyos tungkol sa household finances. Pero ang partikular na 15 anyos na, to ay nakarating sa karapatang magkaroon ng honest na usapan tungkol sa sitwasyon natin. May sapat ba tayong pera? Tanong niya ng tahimik, para sa groceries at utilities at lahat. Practical at immediate ang tanong. Uri ng alalahanin na nagpapagising sa mga teenager sa gabi ng hindi dapat nila isipin. Pero ipinakita rin kung gaano niya naunawaan ang bagong katotohanan natin. Nagsimula akong sumagot, pagkatapos tumigil ng may memorya na sumulpot. Isang bagay na nakalimutan ko sa gitna ng krisis at revelation na nakaraang oras. Isang bagay na maaring mag-ise ng kahit ilang alalahanin niya tungkol sa immediate future natin. Alam mo ba, Mika? Tumayo ako mula sa couch. Bumalik ang enerhiya sa pagod kong katawan. May naalala ako sa itaas. Sumunod ang curious na mata niya sa galaw ko. Anong klaseng bagay, lolo? Ngumiti ako sa unang beses mula nang malaman ang walang laman na bank account. Ang klaseng bagay na hindi alam ng ina mo na umiiral. Hintayin mo ako sandali. Sabi ko kay Mika habang naglalakad patungo sa hagdan. Kailangan kong tingnan ang isang bagay sa kwarto ko. Sasama ba ako? Nagsimula siyang tumayo mula sa couch. Actually, dapat mong makita to. Mas magaan ang pakiramdam ng pag-akyat sa hagdan ngayon. Kahit na mabigat ang emosyonal na araw. Sumunod si Mika ng malapit. Ang curiosity ay halata sa paraan niya ng pag-akyat ng 2 hakbang para makasabay sa bigla kong urgency. Ang kwarto ko ay nasa back corner ng 2nd floor. Modestly furnished sa practical na pieces na nagsilbi sa akin ng mabuti sa loob ng 23 taon sa bahay na to. Ang double bed na may lumang oak frame. Ang dresser na may family photographs at everyday necessities, ang nightstand na may reading glasses ko, at ang maliit na digital clock na gumigising sa akin tuwing 6 oras am. Ano ang hinahanap natin? Tanong ni Mika habang lumuhod ako sa tabi ng kama. Emergency fund. Hinanap ko sa ilalim ng bed frame ang metal storage box na inilagay ko roon 2 taon na ang nakalipas. Hindi yung binibili mo sa company, yung nilikha mo mismo. Madaling lumabas ang box, mas mabigat kaysa sa laki nito. Plain gray metal na may simpleng latch, uri ng fireproof storage container na ibinebenta sa office supply stores para sa importanteng dokumento. Binili ko to specifically para sa layuning to. Kahit umaasa akong hindi ko kailanganin ang laman nito. Dinala ko ang box sa kama at inilagay sa faded blue comforter. Pinanood ni Mika ng lumalaking anticipation habang hinanap ko sa likod ng frame photo ng lola niya sa nightstand at kinuha ang maliit na susi. Araw-araw na dumadaan ang ina mo sa kwartong to sa loob ng 3 taon. Paliwanag ko, ipinasok ang susi sa lock ng box. Hindi niya kailanman tinanong kung ano ang laman nito o bakit nakalock. Bumukas ang takip para ipakita ang maayos na stock ng bills. Karamihan 20s at 50s. May ilang hundreds na halo. Pera na organized ayon sa denomination at pinagbuklod ng rubber bands. Resulta ng 2 taong maingat na small-scale saving. Lumaki ang mata ni Mika. Magkano ang laman niyan? Bilangin natin at tingnan. Kinuha ko ang unang stock at sinimulang paghiwalayin ang bills. $20 bills,
40, 60, 80, 100. Iba ang pakiramdam ng pagbibilang ng pera kapag kumakatawan ito sa seguridad kaysa loss. Stock by stock, inayos namin ang cash sa kama. May mga crisp at bago, may mga lumamula sa sirkulasyon. Pero lahat ay kumakatawan sa maliit na monthly deposits na ginawa ko para sa pension ko nang walang alam si Vera. 1,220 S, anunsyo ko. Lumipat sa susunod na stock. 850 S at 1,200 sa hundreds. 2 beses ko binilang ang huling stock para siguraduhin. Total os dollars 3,200. Tinitigan ni Mika ang pera na nakalatag sa kama na parang hindi niya lubos mapaniwalaan na totoo. Itinago mo to sa buong panahon. Hindi itinago, pinrotektahan. Nagsimulang ayusin ulit ang bills sa orihinal na stock. Nakaranas ng Great Depression ang lolo ko. Tinuruan niya akong hindi lahat ng itlog ay ilagay sa isang basket. Laging may itinatago na hindi alam ng iba. Ang wisdom ng matanda ay mukhang outdated sa modernong mundo ng banks at direct deposits. Pero napatunayan nitong napakahalaga. Habang nilinis ni Vera ang bawat account na alam niya, hindi niya natuklasan ang emergency fund na magpapanatili sa amin. Bakit hindi alam ni Mommy? Dahil sa aking tiyan. Alam kong darating ang araw na to. Masakit pero kailangan ang admission. Mahal ko ang ina mo. Pero pinanood ko siyang gumawa ng selfish choices sa loob ng mga taon. May bahagi sa akin na nakita na kailangan ng limit ang access niya sa resources ko. Tinulungan ako ni Mika na ibalik ang pera sa storage bots. Maingat at respectful ang galaw niya. Kaya okay talaga tayo. Talagang okay. Sa loob ng ilang buwan kahit papaano. Iloko ang bots at ibalik ang susi sa hiding place nito ng sapat para malaman ang susunod na hakbang. Magdesisyon tungkol sa hinaharap. Baka ma-recover pa ang ilan sa ninakaw kung magtagumpay ang pulis. Ang relief sa mukha ng apo ko ay mas mahalaga kaysa sa lahat ng pera sa bots. Sa unang beses mula kaninang umaga, mukha na siyang 15 anyos ulit sa halip na teenager na pinilit magdala ng adult burdens. Pwede na ba tayong bumaba? Tanong ni Mika. Gusto kong tapusin ang pag-set up ng chess game na hindi natin natapos. Chess, ang normal na evening activity na pinanatili namin sa loob ng 3 taon. Ang komportableng routine na kumakatawan sa katatagan at koneksyon. Perpektong ideya pagkatapos ng araw ng crisis at revelation. Siyempre, binuhat ko ang storage bots. Ibalik ko muna to sa tamang lugar. Pagkatapos tingnan kung napabuti mo na ang endgame strategy mo mula noong nakaraang linggo. Naglakad kami pababa ng hagdan ng magkasama. Money bots sa kamay. Parang pagbaba mula sa krisis patungo sa recovery. Pareho pa rin ang muebles sa bahay, ang mga larawan, ang mga memorya ng family life na kasama si Vera. Pero ngayon parang tahanan para sa 2 sa halip na 3. At parang mas tapat yon kaysa sa dati. Sa living room, hinila na ni Mika ang wooden chess set mula sa kabinet. Inaayos ang mga piraso sa coffee table na may practiced efficiency ng taong nagawa, tunang daan-daang beses. Ang pamilyar na ritual ng pag-set up ng pounds at pagposisyon ng major pieces ay nagbigay ng eksaktong uri ng normal na aktibidad na kailangan namin pareho. Inilagay ko ang storage box sa mantelpiece sa tabi ng family photographs. Tangible reminder na maaring magkasama ang seguridad at pagpaplano sa pag-ibig at generosity. Pagkatapos, naupo ako sa karaniwang upuan ko sa harap ng posisyon ni Mika sa couch. Ikaw ang unang gumalaw, lolo. Pero bago ko mahawakan ang isang piraso, tumunog ulit ang phone. Matalim na tono na pumutol sa aming peaceful na normalidad. Inabandona ang chess pieces sa pagitan namin habang tinitingnan ko ang ringing telephone. 8:30 ng gabi ay huli para sa casual calls sa tahimik naming neighborhood. Ang mechanical ring ng lumang rotary phone ay mas malakas kaysa karaniwan. Mas insistent, pumuputol sa komportableng katahimikan na sa wakas ay naabot namin. Tumingin si Mika mula sa chessboard. Ang mga mata ay nagkita sa akin ng may shared understanding. Pareho kaming alam kung sino ang tumatawag. Tumayo ako ng dahan-dahan mula sa upuan at naglakad patungo sa side table kung saan ang itim na phone ay humihingi ng atensyon. Mabigat ang receiver sa kamay ko nang buhatin ko sa tainga. Naghahanda para sa bagyong alam kong darating. Hello, Dad. Paano mo ako matataksil ng ganito? Sumabog ang boses ni Vera sa earpiece nang malakas na narinig ni Mika ang bawat salita mula sa kabilang dulo ng kwarto. Dinakip si Titus. Kinuha ng pulis ang lahat. Paano mo nagawa to sa akin? Hinawakan ko ang phone ng bahagya palayo sa tainga. Nagpapahiwatig kay Mika na manahimik at manatili. Kailangan marinig ng apo ko ang usapan na to. Kailangan niyang maintindihan ang konsekwensya ng matapang niyang aksyon. Pero kailangan din siyang protektahan mula sa galit ng ina.
Saan ka, Vera? Ligtas ka ba? Ligtas. Broke at mag-isa ako dahil sa'yo. Sumabog ang boses niya sa galit at desperasyon. Alam na ng pulis kung saan kami hanapin. May address kami, alam ang pera, lahat. Tumawag ka sa kanila, di ba? Huwag kang magsinungaling. Dumating na ang sandali. Pwede kong ibunyag ang involvement ni Mika. Ilipat ang sisi sa 15 anyos na batang kumilos mula sa pag-ibig at proteksyon. O protektahan ang apo ko mula sa galit ng ina sa pamamagitan ng pagtanggap ng responsibilidad sa ginawang kailangan gawin. Matatag at malinaw ang salita. Ako ang tumawag sa kanila. Tahimik sa linya sa loob ng ilang segundo. Pagkatapos bumalik ang boses ni Vera ng mas mababa. Pero mas mapanganib. Hindi ako makapaniwala na ituturn over mo ang sarili mong anak sa pulis. Ninakaw mo ang buong retirement ko at tumakas kasama ang isang kriminal. Pinanatili ko ang boses na kalmado, factual. Ang perang yon ang lahat ko, Vera. Kinuha mo ang lahat ng pinaghirapan ko sa loob ng 42 taon. Nakaupo lang yon sa mga account na yon. Hindi mo ginagamit. Retirement fund ko yon, security ko, backup plan para sa medical emergencies at unexpected expenses. Bawat salita ay parang pako na idinudurog sa kabaong ng relasyon namin. Wala kang karapatan na kunin yon. Anak mo ako. Mas deserve ko kaysa mabuhay sa maliit na bayang yon. Magtrabaho sa dead-end jobs. Hindi umuunlad kahit saan. Pamilyar ang self-pity sa boses niya gaya ng nakakainis. Maari akong bigyan ni Titus ng totoong buhay. Magsisimula ulit kami sa bagong lugar gamit ang ninakaw na pera at lalaking hinahanap para sa armed robbery. Sinusubukan niyang magbago. Nagbabago ang mga tao, Dad. Tumingin ako sa kabilang dulo ng kwarto kay Mika, na nakikinig sa bawat salita nang may focus attention ng taong natututo ng mahirap na leksyon tungkol sa family loyalty at personal responsibility. Ang apo ko ay nag-risk ng lahat para protektahan ako mula sa selfishness ng babaeng to. At ngayon ay humihingi siya ng simpati para sa konsekwensya ng sariling desisyon. Wala na ang pera. Kinuha ng pulis bilang evidence. Nakakulong si Titus. At nasa eksaktong lugar ka kung saan dinala ka ng mga desisyon mo. Kasalanan mo lahat to. Tumaas ang boses niya sa sigaw. Walang bahay at walang pera ako dahil hindi mo ako hinayaang maging masaya. Hindi ko hinayaang sirain mo ang pamilya natin. Ang mga salitang yon ay nagmula sa malalim na dibdib ko. Mula sa lugar ng sakit na dala ko sa loob ng mga buwan. Iniwan mo ang anak mo, ninakaw mo sa ama mo, at tumakas kasama ang kriminal. Mga desisyon mo yon, hindi akin. Sa telepono, naririnig ko ang ingay ng trapiko sa background. Tumatawag si Vera mula sa payphone o cellphone ng iba sa pampublikong lugar. Malamang walang pupuntahan at walang pera para sa basic necessities. Nahuli na sa kanya ang katotohanan ng sitwasyon niya. Pero pinapagsusuntok pa rin niya ang lahat maliban sa sarili. Sinira mo ang lahat, sigaw niya. Ito ang pagkakataon ko sa totoong happiness, at sinira mo. Hinawakan ko ang phone palayo sa tainga nang umabot sa masakit na volume ang boses niya. Lumapit si Mika, nakatayo sa likod lang ng upuan ko. Nagbibigay ng silent support. Ang presensya ng apo ko ay nagbigay ng lakas para sabihin ang kailangang sabihin. Pinrotektahan ko ang pamilya ko. Sabi ko ng tahimik. Mula sa iyo. Tahimik ang linya, maliban sa rugged breathing ni Vera. Nang magsalita ulit siya, malamig at deadly calm ang boses. Hindi pa tapos to. Ano ang ibig mong sabihin hindi pa tapos? Tanong ko, kahit hindi sigurado kung gusto kong marinig ang sagot. Ibig kong sabihin, hindi pa tapos ang pakikinig mo sa akin. Nagbago ang boses ni Vera mula sa screaming rage, patungo sa mas controlled at calculating. Stranded ako rito dahil sa ginawa mo. Kailangan ko ng pera para makabangon. Ang ninakaw na pera ay wala na, kinuha ng pulis. Hindi ko matutulungan yon. May iba ka pang pera, ang pension mo, ang savings account na hindi ko na-access. Ipadala mo sa akin. Kahit ano. Anak mo ako. May pamilyar na tono ng manipulation ang pakiusap na perpekto niya sa loob ng mga taon. Paihong boses na nakumbinsi ako na bayaran ang upa niya. Lawyer fees, credit card bills. Ang boses na nagturo sa akin na magsabi ng walang tanong. Mag-enable ng walang accountability. Pero hindi ngayong gabi. Hindi pagkatapos ng lahat ng nangyari. Hindi. Nakabitin ang isang salita sa hangin sa pagitan namin tulad ng pinto na sinara ng malakas. Ano ang ibig mong sabihin hindi? Naniniwala ang disbelief sa boses niya. Walang bahay ako. Wala akong pupuntahan. Walang paraan para bumili ng pagkain o makahanap ng silungan. Dapat mong naisip yon bago mo ninakaw ang pamilya mo at tumakas kasama ang kriminal.
Nagulat ako sa kung gaano katatag ang boses ko. Mga konsekwensya, yan ng mga desisyon mo. Vera, hindi mo ako pwedeng iwan lang. Anak mo ako, at anak mo rin si Mika. Tumingin ako sa apo ko, na tinitingnan ako ng may pride at amazement. Ang anak na iniwan mo nang walang pag-iisip. Ang batang handa mong kaladkarin sa buhay ng krimen at uncertainty dahil gusto mo ng fresh start kasama ang lalaking nananakit ng tao nang walang malay sa bar fights. Tahimik pagkatapos ay iba yon. 15 anyos na si Mika. Kaya niyang alagaan ang sarili. Bata siyang nangangailangan ng katatagan, seguridad, at mga adult na inuuna ang kapakanan niya kaysa sa sariling selfish desires. Ang mga salitang yon ay nagmula sa mga buwan ng suppressed frustration at disappointment. Lahat ng napatunayan mo, hindi mo maibibigay. Pwede akong magbigay ng marami kung hindi ka nakialam. May mga plano si Titus. Si Titus ay career criminal na nagnakaw sa convenience store 1 linggo bago mo ninakaw ang pera ko. Ang mga plano niya ay gumamit ng ninakaw na pondo para mag-finance ng buhay na itinayo sa higit pang krimen. Naramdaman ko ang kamay ni Mika sa balikat ko. Galaw ng support na nagbigay ng courage para magpatuloy. Hindi ko payagagan ang ganitong klaseng buhay para sa iyo o kahit kanino. Sige, bahala na ako. Pero huwag mong asahan na babalik ako nang gumagapang kapag nagbago ang isip mo. Umaasa akong makakahanap ka ng paraan. Vera, umaasa akong makabuo ka ng lehitimong buhay, magbayad sala sa ginawa mo, at baka balang araw ay ma-earn mo ulit ang tiwala na winasak mo. Bahagyang nabigo ang boses ko sa mga salitang yon. Pero hindi ako magpapadala ng pera para gawing mas madali ang masamang desisyon. Pinipili mo ang pera kaysa sa anak mo. Pinipili ko ang kapakanan ng apo ko kaysa sa immediate wants mo. Pinipili ko ang responsibilidad kaysa enablement. Pinipili kong sirain ang pattern na nakasakit sa atin lahat, kasama ka. Mas laborad ang paghinga sa kabilang dulo ng linya. Umiyak na si Vera ngayon, pero galit ang tunog ng luha kaysa remorseful. Kung ganun ang gusto mo, sige. Huwag mong asahan na makikita mo pa ako. Huwag mong asahan ng tawag, sulat, o bisita. Huwag mong asahan na makikilala mo ang mga apo ko sa hinaharap. Nagdesisyon ka, at nagdedesisyon din ako. Ang ultimatum ay dinisenyo para saktan. Para pag-isipan ko ulit ang posisyon ko mula sa takot sa permanenteng pagkawala. Pero nakaupo sa living room kasama si Mika sa tabi ko. Napapaligiran ng ebidensya ng matatag at peaceful na buhay na sinisimulan naming buuin. Parang pangako ang threat kaysa parusa. Kung ganun ang desisyon mo, Vera, malulungkot ako, pero may intindihan ko. Laging bukas ang pinto kung gusto mong bumalik sa ibang kondisyon. Kung handa ka ng managot, magbayad sala, mag-ambag sa halip na magtake lang. Ibig mong sabihin kung handa akong gumapang pabalik sa tuhod at magmakaawa ng tawad sa pagsisikap kong magbuo ng mas magandang buhay. Ibig kong sabihin, kung handa ka nang aminin na ang pagnanakaw sa pamilya at pag-iwan sa anak ay mali at nakasakit sa mga nagmamahal sa iyo. Kung handa ka na mag-earn ng tiwala sa halip na ideman. Hindi ako handa sa yon, at hindi ko kailanman gagawin. Malamig at final na ang boses niya. Ang anak na babae na pinalaki ko, tinuruan magbisikleta, nilakad sa ISIL, at niligtas mula sa abusive marriage, ay malapit nang putulin ang sarili mula sa buhay namin ng permanente kaysa tanggapin ang responsibilidad sa aksyon. Mahal kita, Vera. Mahal kita magpakailanman. Pero hindi ko napapayagan ang destructive choices mo. Isave mo yan para sa may pakialam. Namatay ang linya ng malupit na tunog ng receiver na binagsak. Matagal akong nakatayo na hawak ang cellphone. Pinoproseso ang finality ng nangyari. 38 taon ng pagiging ama ni Vera ay nagtapos sa dial tone. Yumakap si Mika sa akin mula sa likuran. 15 anyos na batang nagbibigay ng comfort sa lolo sa aftermath ng pagkawala ng anak na babae. Inilagay ko ang phone sa cradle at humarap para yakapin siya ng maayos. Pareho kaming naiintindihan na permanent na ang bagong configuration ng pamilya natin. Naggayakap kami sa tahimik na living room, napapaligiran ng chess pieces at family photographs, at ang naipon na aliw ng bahay na nakaligtas sa pinakamalakas na bagyo at lumabas na mas malakas kaysa dati. 2 buwan ang lumipas tulad ng paglilipat ng pahina sa libro ng ordinaryong araw. Tagsibol ay naging maagang tag-init, at ang krisis ng Abril ay naging malayong memorya na bihirang nakakaistorbo sa settled routine namin. Tinapos ni Mika ang sophomore year na may grades na ipagmamalaki ng sinumang magulang. Pinakamabuting semester niya mula middle school, na nagawa ng walang constant stress ng financial demands at emotional chows ng ina. Natuklasan ko ang kasiyahan ng full-time grandfathering, nagluluto ng breakfast araw-araw, tumutulong sa homework tuwing gabi,
Pumupunta sa school events nang hindi nag-alala kung darating ba si Vera at magdudulot ng eksena. Nagkaroon kami ng sariling RAYTEM. Grocery shopping tuwing Martes, chess lessons tuwing Huwebes gabi. Weekend projects sa bahay na nilapitan ni Mika nang may enthusiasm ng taong ligtas na sa living situation. Ang $3,000 na itinago ko ay sapat para sa maingat naming lifestyle. Ang pensyon ko ay sumasakop sa basic expenses. At nag-ambag si Mika sa pamamagitan ng summer job na pag-aalaga ng bakuran sa neighborhood. Lumaki siya sa loob ng 2 buwan, mas confident, nagdadala ng sarili tulad ng young man na naunawaan ang lugar niya sa mundo at halaga ng kontribusyon. Bihira naming pag-usapan si Vera. Ang kawalan niya ay naging natural tulad ng pagiging disruptive ng presensya niya noon. Mas malaki ang pakiramdam ng bahay nang walang constant crisis niya. Mas peaceful nang walang underlying tension ng pag-aalala kung kailan magsasalin ang susunod na emergency sa resources o emotional reserves namin. Sa Huwebes hapon, Hunyo 6, nagbabasa ako ng Riverside Herald sa karaniwang upuan ko habang nagtatrabaho si Mika sa summer reading assignment sa kitchen table. Buksan ang mga bintana para papasok ang mainit na hangin at tunog ng ibon sa maple tree sa labas. Ang domestic tranquility namin ay naging routine ng sobra na halos makalimutan ko kung gaano ito mahalaga. Ang malakas na katok sa front door ay winasak ang peaceful atmosphere tulad ng bato sa salamin. Nagulat kami pareho ni Mika. Bihira kaming magkaroon ng unexpected visitors. At karamihan sa mga kapitbahay ay alam na tumawag muna. Dumating ulit ang katok, mas insistent, na parang determinado ang nasa porch na hindi balewalain. Tumingin ako sa wall clock. 4 oras ng hapon. Maaga para sa dinner visitors. Huli para sa morning deliveries. Sino kaya yon? Tanong ko, higit sa sarili kaysa kay Mika. Baka ang mailman, mungkahin ni Mika. Kahit paeho kaming alam na na-deliver na ang mail. Tumayo ako mula sa upuan at naglakad patungo sa front window. Nag-aangle para makita ang porch nang hindi napapansin. Ang nakita ko ay nagpapatigil sa akin. Kamay ko ay nakahawak sa gilid ng kurtain. Nakaupo si Vera sa front step namin. Mas payat kaysa noong Abril. Nakasuot ng damit na mukhang nakita na ang mas magandang araw. Isang maliit na duffel bag ang nasa paanan niya. Lahat ng pag-aari niya ay mukhang nasa isang compact package. Bumalik ang aking anak na babae. Lolo. Lumitaw si Mika sa tabi ko. May concern sa boses. Ano yon? Lumayo ako mula sa window. Nagkakalera ang isip ko sa mga posibilidad at komplikasyon. 2 buwan ng kapayapaan. 2 buwan ng katatagan. 2 buwan ng pagbuo ng buhay na gumagana para sa amin pareho. At ngayon ito. Dumating ulit ang katok. Sinusundan ng boses na kilala ko, pero gusto kong hindi marinig. Dad, alam kong nandyan ka. Pakikalmahan mong buksan ang pinto. Lumaki ang mata ni Mika nang makilala ang boses ng ina. Bahagyang lumipat ang katawan niya. Lumapit sa akin sa unconscious gesture ng alliance at proteksyon. Naging team kami sa nakaraang 2 buwan. At ang instincts niya ay nagsasabi na tumayo sa tabi ko. Sa halip na madaling salubungin ang babaeng iniwan siya. Naglakad ako ng dahan-dahan patungo sa front door. Kamay ko sa deadbolt na in-install ko 1 linggo pagkatapos ng phone call niya. Maliit na bagay, pero kumakatawan sa boundary na sa wakas ay natutunan kong mag-establish. Ang pagpipili na papasukin ang mga tao sa buhay natin sa halip na hayaan silang kunin ang gusto nila. Nagdalawang isip ang mga daliri ko sa lock. 2 buwan na ang nakalipas, agad kong bubuksan ang pinto. Sasalubungin siya ng may relief at tanong, at malamang pera para sa anumang krisis na nagdala sa kanya pabalik. Pero ang lalaking yon ay sinanay ng mga dekada ng enabling at fear of loss. Ang lalaking nakatayo sa pinto na, to ay natuto ng iba. Natuto siyang minsan ang pag-ibig ay nangangailangan ng pagsabi ng hindi. Na ang pagprotekta sa pinakamahalaga ay maaring mga hulugang magbigay ng disappointment sa mga humihingi ng pinakamalaki. Na ang pamilya ay maaring muling tukuyin sa pamamagitan ng pagpipili at commitment sa halip na biology at obligation. Niliko ko ang deadbolt at binuksan ang pinto. Nakaupo si Vera sa harap ko. At sa isang sandali ay walang nagsalita. Mas matanda ang itsura niya, pagod ng mga karanasan na pumuno sa 2 buwan niyang pagkawala mula sa bahay. Pero pareho pa rin ang halo ng defiance at entitlement sa mata niya na nagdala sa kanya na magnakaw ng buong ipon ko at iwan ang anak. Hello, Dad. Sa likuran ko, naramdaman ko. Kaysa makita na lumapit si Mika, handa na suportahan ang anumang desisyon ko tungkol sa babaeng nagbigay buhay sa kanya. Pero nabigo na maging ina ng mahalaga. Hello, Vera. Sumulya siya sa likuran ko para kilalanin ang anak. Ang batang iniwan niya nang walang pag-iisip nang tumawag ang pangarap ng madaling pera at criminal romance.
Mika. Walang sinabi ang apo ko, pero naramdaman ko ang presensya niya tulad ng angkla. Paalala ng itinayo namin magkasama. At kung ano ang maaring mawala kung gagawin ko ulit ang parehong pagkakamali na nagdala sa amin sa krisis. Tiningnan niya kaming pareho. Naghihintay ng imbitasyon na hindi automatikong dumating ngayon. Kalahating sarado pa ang pinto. Ang katawan ko ay humaharang sa madaling pagpasok. Ang pagpipili ko ay hindi pa nagagawa kung sulit ba ang hard-won piece para sa posibilidad ng redemption. Pwede ba akong pumasok? Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, pakikalmahan mong i-like ang video na ito, mag-subscribe sa channel, at ibahagi ang iyong impressions tungkol sa kwentong ito sa comments. Para makinig sa susunod na kwento, i-click ang box sa kaliwa. Salamat sa panonood.